Walang gumagawa nito sa ibang administrasyon yung garapalan, ganito kagarapal. Wala Sipin mo yan, Vigilant Security Agency ni Kalida. Nakakontrata sa mga government-owned and controlled corporations at mga government agencies. Yung isa nga, di ba, kontrata nila yun, yung DOJ, di ba? Department of Justice. Pero meron kayong matutuklasan ngayon. Doon sa kanilang General Information Sheet na isinumite sa Securities and Exchange Commission para palabasin na sila'y nag-divest na ng kanilang interes sa negosyo. O kaya binenta kunyari, paano ginawa nilang divestment. Ito ipinakikita dun sa record ng Securities and Exchange Commission na ang bago raw nagmamay-ari nitong Vigilant Security Agency na sinasabing na pag-aari ni Kalida at ng kanyang pamilya dati. Ang bago raw may-ari ay si Dominic Edgard Angeles Cabangon. Anong Cabangon? Chua, di ba? Dapat Chua. Chua Riwap. 60% ang kanyang share. Doon po sa kumpanya. Ito namang isa pa, si Benjamin Del Villar Ramos. 39.998% shares. Tao nila yan Tao ng mga Cabangon Chua yan mga kaibigan Si Benji, Benji Bigote Yabang Ramos. Mga kaibigan. Si Cabangon po ay anak ng yumaong si Ambassador Cabangon Chua na chairman ng Siam na Media Corporation o 9 Media Corporation among other businesses. Kasi may istasyon, may dyaryo, sila na rin Dito dapat, yan yung sinasabi natin, paano hindi magkakaroon dito ng mga oligarchs. Lahat yan, yung mga malalaking inchik dito sa Pilipinas, Henry C., si Lucio Tax, mga kaibigan, lahat ng yan, walang hindi naka-invest sa mga media institutions or companies, mga kaibigan. Halimbawa, yung napasarang ABS-CBN, ilan silang merong investment doon, merong puhunan, merong share. Di ba? Yung mga pahayagan, yung ibang pahayagan, meron sila dyan. Isipin ninyo, iba-iba negosyo niyan, di ba? Kaya nagkakaroon ng monopoly dito sa Pilipinas. Walang ibang umuunlad. Kaya kung meron tayong dapat sisihin dito, yung mga gobyerno talaga, yung mga administrasyon na hindi ginawa ang kanilang pagmamalasakit sa bansa upang hindi mapunta ang yaman sa iilang tao lamang, lalo na sa mga inchik na negosyante dito sa Pilipinas. Natatandaan ko nung panahon ni Marcos, iilan lang yung inchik na yan Di ba? Nung pagkawala ni Marcos, nagsimula nang dumami ang mga
negosyanteng incheck, yung mga malalaki, mga tycoon, mga kaibigan. Pagkatapos, sila na rin ay nag-i-invest sa mga media, sa communications, katulad ng periodiko at ng telebisyon. Yung mga giant network, mga kaibigan. Bakit? Nagkakaroon na ng, hindi na, nagiging security yun para sa kanilang negosyo, para sa mga transaksyon na kanilang pinapasok na ginagarantiyahan ng gobyerno. Kaya lahat na lang, mga kaibigan, nagagamit nila yan para, halimbawa, meron silang gustong makuhang kontrata, pababanatan nila yan doon sa mga kanilang pag-aaring o mga himpilan at periodiko na meron silang puhunan. Di ba? Meron silang sapi o share, mga kaibigan. At hindi ka rin pwedeng banatan ng mga periodiko at himpilan na yon ng telebisyon kung magkakaroon, mabibisto ang mga katarantaduhan. Ayan. At hindi pa yan. Yun nga, yung pinakamasama doon, yung gusto mong makuhang kontrata, gagamitin mo yung media mo. Di ba? Lalo na kung may sarili ka. Para pressurein, i-pressure ang gobyerno o kaya kung sino mang ayaw pumayag, halimbawa kahit gusto ng, kung gumagana lang talaga ang sistema dito sa Pilipinas, kahit na gustuhin ng presidente, halimbawa, na, sige, payag ako, ibigay mo kontrata dito kay Kalida. Payag ako dyan. Di ba? Pero, yung ibang ahensya ng gobyerno, pag natuklasan yan, yung ganyang klase ng conflict of interest, kung gumagana ang sistema, hindi sila papayag. Di ba? Pwede kang kasuhan ng Department of Justice. Paano yan? Paano kang kakasuhan ng Department of Justice kung yung mismong Department of Justice merong negosyo doon? Yung kumpanya ni Kalida, na dapat nilang imbestigahan doon sa tinatawag na paglabag sa conflict of interest. Mga kaibigan, tuloy natin ito. Ayon daw po sa disclosure ng Philippine Stock Exchange, itong nakababatang kabangon, Chua, kamakailan ay na-elect na direktor ng City State Savings Bank. Kanila yun mga kaibigan At si Ramos naman ay nasa Board of Directors ng City State Savings Bank. Ayon po sa July 2020 Philippine Stock Exchange disclosure. Si Ramos daw ay humahawak ng mga importanteng posisyon sa ilang mga kumpanya ng mga kabangon. Totoo naman yung kilala ko yan Diba? Galing tayo dyan sa impila na yan si Kalida dati, siya yung may-ari ng 60% shares. Family yan sa pamilya niya ng Vigilant. Yung asawa niya na si Milagros at mga anak na ang pangalan ay Joseph, Michelle, Mark Jorel ay merong tig 10%.
Oh, mga kaibigan, ilan ba yung anak niya? 1, 2, 3, 3. Ha? So, 90% pamilya ni Kalida. Talaga sa kanila yun. Kung meron mang 10% pa na natitira, siguro mga ano lang yun. Yung mga, halimbawa, gusto mong, halimbawa, abogado, di ba? O, doon na siya kukuha ng kanyang kita sa kumpanya, mga kaibigan, bilang stockholder. O, itong Joseph na anak ni Kalida, namamalagi bilang officer ng vigilant sa ilalim ng mga bagong nagpapakilalang may-ari ng vigilant. At ang tungkulin nitong anak ni Kalida ay Vice President for Legal. Madaling sabi, abogado. At meron siyang 0.001% share. After divestment, Joseph Kalida was issued 1 share. 1 share lang siya by the new owner in order to qualify as director, para mapabiling siya bilang director, in order to provide a transition personality. Para daw sa transition, kunyari yun. Joseph is a lawyer and was also appointed as an officer, VP Legal. Ito ang sabi ni Jose Bong Bernas, ang abogado ng pamilya Kalida, mga kaibigan. Pero yung presence doon ng isang Kalida, yun ang nagpapatunay na kunyari lang yung divestment ang sabi ho dito, mga kaibigan, asan pa ba yun? Yan po, yan yung balita. Ngayon, ano tanong natin ngayon dito? Yan ba totoong nagdadivest yung mga yan ng kanilang interest sa mga negosyo? O ito ay para lamang nakaimbento na sa Pilipinas ng tinatawag ng katulad sa British Virgin Island, yung Caribbean countries, di ba? Mga kaibigan, na ang negosyo nila ng mga bansang yan, British Virgin Island, magtago ng pera. Kaya yung mga kilalang tao sa buong mundo, kasama Pilipinas, di ba napalathala yan, na kabilang itong sina Erap, nasa pangalan ni JBA Ejercito, kasi pag nagdeposito ka dyan, hindi naman kailangang personal na yung tao ang may pangalan doon sa account. Kung hindi, mag-iimbento ka ng kumpanya. Kunyari ang kumpanya. Mga shell company. Kunyari, ang irirehistro mong account ay pangalan ng kumpanya. Ganon ang pagtatago ng perang mga ninakaw at ng mga perang kinita sa masamang paraan. Mga kaibigan, kasama na yung mga droga-droga dyan, tsaka yung, siyempre, yung illegal na pagpapayaman sa gobyerno. Diba? Katulad nito. Ano ito conflict of interest ito Highly, questionable, mga kaibigan. Sapagkat nasa gobyerno ka Pagkatapos ang katransaksyon ng negosyo mo, mga government agency. Di ba? At government mismo, mga kaibigan. May bawal na bawal yun hindi ba? Ngayon, baka parang lang ito. Itago mo itong pera. Di ba? Kunyari, gagawa tayo ng kasulatan
na ito ay ibinenta ko sa inyo. Yan, di ba? Pero sa totoo lang, ay akin din yan. Ikaw ay dami ko lang. Gumagamit lang ako ng dami. Ng ibang tao at babayaran kita. Di ba? Kapalit nun, di ba, yung mga bangko nga ron sa Bahamas, di ba? Yung katulad ng British Virgin Island, yun doon sa Caribbean. Kumikita sila sa pamamagitan ng malaking porsyento kada taon. Nagdeposito ka ng pera doon. Ang pakinabang nila, yung babayaran mo sila sa pagtatago ng kwartang marumi. Mga kaibigan, ng maruming pera. Ibig sabihin, illegal mong nakamalyang. Katulad nito, illegal ito na negosyo Nagiging illegal yan kapag nakipagtransaksyon na sa gobyerno. Di ba? Alangan namang makuha niya yung kontrata nang hindi dahil sa siya'y nakapwesto. At bakit? Patuloy na Ito nga nag-divest kunyari, pero lumalabas sa record, nag-divest sila ng interest. Kung pinalalabas na ibinenta kunyari, pagkatapos, nag-divest sila pagkatapos na makakuha ng 3 pang karagdagang kontrata sa gobyerno. Di ba? Dapat itong kumpanya, kung talagang totoong nag-divest na, bago pa lang, o pagkatapos na nakapag-divest, tsaka sila nakakuha ng kontrata. Hindi ba? Pero ganun pa man, sabi nga sa English, there are many ways of skinning a cat. Lalo na, bugado itong mga ito. Alam na alam niyan kung paano paglalaruan. Lalo na yung mga nasa corporate, practice, mga kaibigan. Yan siyempre, pinag-aaralan nila kung paano mamanipulahin ng batas. Di ba? Kabisado nila yan, mga kaibigan. Kahit pa sabihin mong totohanang ibinenta, alam nyo, baliwala yan pagdadivest. Hindi ako naniniwala dyan. Kayo ba naniniwala? Ako, may negosyo. Tinira ako ngayon dahil nakapwesto ako sa gobyerno. Tinitira ako ng conflict of interest. Sige na nga, idadivest ko na nga interest ko tsaka ng pamilya ko. Kung kami may-ari niyang kumpanya. Maniniwala ba kayo na ipagpapalit ko yung malaking kita ng negosyo ko dito sa pwesto ko? Ang gagawin ko lang, dalawa Di ba? Mag-divest o mag-resign. Dapat mag-resign ka na. Di ba? Para wala ka sa gobyerno. Ngayon, hindi ako naniniwala dyan. Napakadaling manipulahin yung pagdadivest. Yung sinasabing pagdadivest sa negosyo, ang dali lang manipulahin yan. Katulad yan, meron naman mga taong papayag na ipapangalan mo sa amin muna yung negosyo mo para hindi ka mabilanggo. Di ba? Pagdating ng oras, nag-divest ka na ng interest. Pero ginawa niya yung pagdadivest, kailan pa? Kailan lang Ilang taon na siyang nakaupo sa pwesto bago siya nag-divest. Ibig sabihin, consummated na ang krimen. Di ba? Nagawa mo na yung paglabag sa batas Consummated na yung violation. Di ba? Mga kaibigan, nagawa mo na Covered ka na ng parusa ng batas. Sakop ka na ng parusa ng batas.
mga kaibigan, napakadaling manipulahin eh. Sipin ninyo, ito tahasang mga panloloko ito eh. Ngayon, yan nga po, binabanggit dito, di ba, na nakabili itong Tabangon. Kunyari, siya ngayon ng, ano raw, controlling, Hindi lang natin alam kung ano pwesto niya. Mga kaibigan, siyempre, ikaw pinakamataas dahil ikaw pinakamataas ang share. Di ba? Alam niyo, sa negosyo kasi, tayong mga mahihirap, hindi attractive sa atin masyado na busisiin yung mga negosyo. Nalalaman na lang natin ito pagka nagsipaglabasan sa balita, tapos magkakaroon ng mga talakayan dyan, mga palitan ng tanong, tsaka lang natin nadadigest, nauunawaan, tsaka lang natin nauunawaan yung mga tungkol dyan. Actually, katulad niyan, halimbawa, binanggit mo ang GDP pagtungkol sa ekonomiya. Ang mga mahihirap, walang interesadong makinig dyan. Di ba? Ani namin yan. Hindi naman naintindihan yan. Di ba? Hindi na naintindihan yan eh. Kung ano masama, ano mabuti. Katulad ngayon, sinasabi ang GDP raw natin, Gross Domestic Product, mas mababa pa kaysa nung pagkatapos ng World War II. Mga kaibigan. World War II, siyempre, maraming factor yun. Nagkagera, konti ang produksyon. Kasi nagbagsakan, di ba? Dahil maraming nasira. Siyempre, konti muna ang produksyon. Para makabangon, paunti-unti yan, lumalaki, di ba? Mas mababa. At saka ang tao, walang pera lahat. Gera eh. Ngayon, mas mababa pa ron ang GDP natin ngayon. Imagine ninyo. Ang gawak, yung populasyon ng araw kaysa populasyon ngayon. Napakalaki ng populasyon natin ngayon compared noong after World War II. Kasi dumami na tayo eh. Mga kaibigan, ano ba ibig sabihin ng GDP? Para malaman ng mga, kasi nga, hindi tayo mga pangkaraniwan tao, hindi tayo interesado sa ganyan-ganyan eh. Pero dapat nating naiintindihan din yan, kahit papano. Dapat may knowledge din tayo. Libre naman ito eh. Di ba? Sa pagkakaalam natin, binabahagi natin para pare-pareho tayong may kaunting nalalaman. Kaunti lang naman. Ang GDP, di ba, yan yung index ng ng kung gaano karami ang produksyon ng mga local product. Kasi nga domestic eh, di ba? Domestic, local yan. Yung mga gawa natin, di ba? Yung mga binebenta dito, domestic. Halimbawa, beer. Bagsak ngayon yan. Kaya nga si Ramon Ang sa iba't ibang negosyo naman, lahat gustong masalakab din, di ba? Kasi, mabagsak ang tao walang pambili. Di ba? O kung may pambili man, hinohold yung pera. Tsaka pangalawa, sarado yung mga inuman eh. Di ba? Kaya bagsak ang beer, di ba? Bagsak ang alak. Mababa ang gross domestic product natin. Mga kaibigan. Ngayon, bukas nga yung mga mall. Di ba? Mga tindahan, bukas nga. Konti naman ang bumibili. Di ba? Yung mga nabibili sa online, mga may pera lang din ang nakakabili dyan. Kaya, hindi mo masasabing tumaas ang
ang benta ng ano. Kasi nga, sa online, mga imported products pa mabibili mo dyan eh. Di ba? Yung mga nag-o-online eh. Madalit sabi, eto, balik tayo dito sa negosyo ni Kalida. Nag-divest na raw. Ngayon, sinasabi dito sa balita na itong si Cabangon ay according to record ng napalathala, siya ay chairman ng Nine Media Corporation. Hindi ko alam kung pangalan nito ng isang kumpanya nila. Kasi meron silang mga radio stations, di ba? FM, AM. Merong yung CNN, alam ko, kasosyo sila dyan eh. Nila Ramon Ang eh. Yung CNN Philippines. O yung periodiko na walang bumibili. Ginagamit lang para, ika nga po, kumita rin sa mga kapwa nila mayaman. Kasi ang mga advertiser ng periodiko nila, hindi naman naintindihan hindi naman kilala ng mga tao yan eh. Di ba? Kasi business paper. Di ba? Yung business mirror. Wala naman nagbabasa niyan eh. Di ba? Pero, alam niyo yung mga gagong malalaking kumpanya, korporasyon, dyan sila nag-advertise kung saan wala nagbabasa. Siguro, inaakala nila, lahat ng mayaman, bumabasa nun. Mga kaibigan, nagke-cater doon. At hindi pa yan, meron pa silang tabloid. Di ba? Yun, panakot din nila yun. Di ba? Sa mga kalaban. Yan. Ngayon, ito ngayon ang mabubuo mo rito. Kaya pala, malakas ang loob ni Kalida. Pagka meron siyang kakatayin na government official, ay ba, katulad si Justice Leonen, di ba? Sisiraan. Pag may gusto silang kalaban ni Digong Anya ito, kalaban ni Bongbong ito, People's Tribune daw siya, mga kaibigan. Ngayon, ang gagawin, makikita na ninyo kung sino yung mga nasa likod niya. Di ba? Ito. Kaya malakas siya sa media. Di ba? Ang media, labas. Bakit? Bayad eh. Yan ang picture. Makikita mo na ngayon. Ma-analyze mo na ngayon kung sino-sino ang mga katulong ng grupo ni Kalida kapag meron silang gigibain na mga public officials na hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Sama na natin si Vice President Leni Robredo. Di ba? Yan ang mga bumabanat sa inyo. Yang makikita mo na, alam mo na, hindi na kailangang ipaliwanag yan, mga kaibigan. Di ba? Paratang ba yan? Hindi. Hindi naman paratang ito eh. Yun ang perception eh. Di ba? Ayan eh, kanino sinalin? Alam nyo, sabi ko nga kanina, hindi ako naniniwala dyan sa divest na yan. Ang dapat gawin, kapag ka ang isang public official, dito mo malalaman na talagang wala siyang intensyon, ang sino mang government official, walang masamang intensyon sa pagpasok sa gobyerno. Kaya siya pumapasok dyan sa gobyerno ay para maglingkod sa bayan, hindi para yung gobyerno maglingkod sa kanya. O kaya maglingkod siya sa gobyerno at hindi yung gobyerno ang maglilingkod sa kanya.
Di ba? Ano dapat gawin? Abay, ang dapat gawin kapag ka ang sino mang papasok sa gobyerno na merong negosyo na pwedeng maimpluwensyahan ng kanyang posisyon sa gobyerno, dapat automatic, bago ka palang pumasok sa gobyerno, lalagay mo na, ito negosyo ko. Kasi matutuntun din yan eh. Di ba? Matutuntun din yan eh. Mabubuko ka rin pagka tinago mo eh. Pagka nabuko ka, nagsisinungaling ka. Hindi ka nagdideklara parang sa SALN, di ba? Sa SALN yan eh. Nilalagay yan eh. Pagka hindi mo nilagay lahat doon, ano yun? Perjury yun, di ba? Mga kaibigan. Katapos yung negosyong yun na hindi mo diniklara, malalaman, nakikinabang pala dahil nakaupo ka sa pwesto o nakapwesto ka sa gobyerno. Ganun po yun. Ngayon, dapat yan kapag ikaw pumasok sa gobyerno, yung kumpanya mo, automatic, mamimili ka eh. Di ba? Mamimili ka eh. Gobyerno o negosyo. Di ba? Bayan o negosyo. Sabi nga ni General Luna. Di ba? Mga kaibigan. Ang dapat, yung negosyo mo i-dissolve. Totally sarado. Wala na. Hindi mo na pwede, pagkatapos mo sa gobyerno, hindi mo na siya pwedeng i-resuscitate o i-revive. Hindi mo na pwedeng buhayin yun. Forever na yun, perpetual na yun. Wala na, totally closed ang negosyo mo. Hindi ka na pwedeng bigyan ng lisensya o ng panibagong rehistro para sa kaparehong negosyo. Dapat ganun. Diba? Kasi napakadaling paglaruan eh. Pwede kong palabasing binenta ko to eh. Pero ang totoo, ginagamit ko lang ang mga taong ito bilang tagapagtago. Tapos, tuloy-tuloy ang pakinabang niyan. Bakit? Nakapasok na yung pangalan ng kumpanyang yan sa gobyerno eh. Meron na silang experience eh, in dealing with the government. Parang sa DPWH, di ba? Napakahirap o kahit saan man na tanggapan ng gobyerno, napakahirap mangontrata dyan kung wala kang padrino at bago lang ang kumpanya mo bilang kontraktor. Napakahirap niyan, mga kaibigan, dahil may proseso ng accreditation. Paano kang i-accredit? Pero pag ikaw, nakapasok ka na dyan, ibig sabihin, kasama ka na sa sindikato. Mga kaibigan, ang mahirap yung pumasok ka. So, pag nagbago ang administrasyon, tuloy pa rin magpapasasa si Kalida. Kung hindi totoong ito ay talagang hindi na sila may-ari. Kaduda-duda eh. Di ba? Mga kaibigan, yung kapal lang mukha nilang yan na makapagnegosyo sa gobyerno, hindi mo pagdududahan? Mga kaibigan? Sige nga. Dapat, wala na sila totally. Ang mahirap kasi. Porke meron na sila, kahit na sinong administrasyon ang pumasok, pumalit, kasama na sila sa makikinabang sa lahat ng administrasyon dahil nagdi-deal na sila sa gobyerno eh. Meron na silang transaksyon eh sa gobyerno. So nakakabuo na ng koneksyon. Matatag na, kumbaga. Hindi ba? Yan ang totoo niyan. Para
mabuwag mo yan, kasasabi lang eh. Saksakin daw yung mga nagpapayaman, makakuha ng kontrata. Eh, mas masahol nga ito eh. Ito'y opisyal ng gobyerno. Oh. Kaya, alam nyo ha, dapat ang media, ang mga nasa negosyo ng media, hindi ka pwedeng magnegosyo ng iba. At bawal din, dapat, sa mga hindi naman nasa media, halimbawa, kamukha nila Lucio Tan, nila Henry C. Dapat ipinagbabawal yan na sila ay makabili ng sapi sa media. Di ba? Kasi makokontrol nila ang kalayaan ng tao eh sa pagsasalita. Di ba? Yan ang totoo, mga kaibigan. So, tayo'y pinaglololoko nila Kalida na ito raw. Eh, di kung ganyan eh. Ako nga, duda ron sa city-state eh. Sino ba talaga ang mga may-ari niyan? Di ba? Kayo ba talaga? O, wala bang sapi dyan, si Gloria at saka si Mike Arroyo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nabulgar na naman ito. Itong bago mag-divest, nakakuha muna, nakasalakab muna ng 3 kontrata. Ito dapat iimbestigahan ito ng Senado. Noong 2018. Kung talagang merong conflict of interest sa kumpanya ng isang nakaupong public official na lumagda sa kontrata sa gobyerno. Siyempre, maimbestigahan ba yan? Papayagan ba yan ni Tito Soto? Yung mga senador, ito yung mga katunayang hindi dapat paniwalaan lahat sa senador na yan eh. Walang kapani-paniwala dyan eh. Bakit, mga kaibigan? Kaya oposisyon yan di lalo na yung mga pro-administration, di ba? Mga kaibigan, bakit? Hindi nila ginawa ang tungkulin nila sa mga sa mga issue na ito. Na walang pwede nang makapagsalita kundi sila na lang. Hindi pa ginawa ang tungkulin nila. Bakit? Nakikipagkamutan muna ng likod eh. Kay Presidente Digong nyo eh. Kapalit ng kanilang pakinabang din. Di ba? Mga kaibigan. Kaya, nawalan sila halos silang lahat ng credibility. Wala nang nagtitiwala eh. Kaya ang mga tao na lang na pwede mong pagkatiwalaan ngayon, yan, si Vice President Leni Robredo, si dating Associate Justice Antonio Carpio. Iilan na lang yan eh. Meron pa siguro mga mangilan-ngilan, di ba? Iilan na lang sila eh. Mga kaibigan, when a company the Senate investigation was derailed. Hindi natuloy ang investigasyon sa Senado dahil si Kalida ang ginawa para maharang niya yung investigasyon ng Senado, nagpetisyon siya sa Korte Suprema. Pagkatapos, ito namang Korte Suprema ay idineklarang academic moot yung noong 2019
dahil yung 17th Congress, kasi nung time na iimbestigahan ito, 17th Congress. Nung 2019, ang Korte Suprema diniklara na moot na yung petisyon ni Kalida. Baliwala na. Sapagkat natapos na ang 17th Congress session. Kasi eleksyon na ulit 18th Congress na Di ba? Oh, but if a senator in the current Congress decides to launch a new probe, the Supreme Court decision cannot stop it, or at least not yet. Sabi ko dito, pero kung may isang senador sa kasalukuyang Congress, itong Congress ngayon, ang magpasya na maglunsad ng bagong investigasyon tungkol dyan sa kaso ni Kalida, ang Korte Suprema ay hindi mapipigil ang investigasyon. Hindi na kaya ipatigil. Or at least, hindi pa. Siyempre, pagka merong senador na magpapaimbestiga niyan, gagawa na naman si Kalida tsaka yung grupo niya ng paraan para magpetisyon na naman sa Korte Suprema. Technically para hindi makakilos yung magkaroon din ng katwiran yung mga gagong senador na kapanalig nila sa Senado, na wag ituloy ang investigasyon dahil merong petisyon sa Korte Suprema. Magpipetisyon ulit yan. Diba? Kaya sabi dito sa artikulong isinulat, or at least not yet. Mga kaibigan, ayon daw po sa award notices, yung pagkaka-award ng kontrata sa Vigilant na napanalunan, nasa lakab nitong Vigilant, ang 8.3 million contract sa Department of Justice noong December 20, 2018. At ang contact person ay yung may bahay ni Kalida na si Milagros. At nanalo rin ng malaking kontrata ang Vigilant. Nanalo Kala mo, totoong bidding na malaking kontrata noong January 1, 2019 para sa security, sila magpo-provide ng security sa loob ng 1 taon sa House of Representatives na nagkakahalaga ng 53 million o 53.52 million. 2019 yun. Sipin mo, Congress, paano mo imbestigahan yun Kasali kayo. Di ba? Kayo yung kliyente. Kayo rin na nag-approve. Di ba? Mga kanino ka magsusumbong? Sa pagong? Mga kaibigan. Pero noong 2020 raw, lumipat na ng ibang kontraktor ang House of Representatives. Noong May 27, 2019, nakuha rin ng Vigilant ang 16.81 million contract sa Luneta, National Parks Development Committee, na ang signatory din o contact person ay si Milagros Kalida na asawa ni Kalida. Mga kaibigan, ano po, yan ang sinasabi natin. Mga katarantaduhan,
mga ika nga, saksakin daw. Sino sasaksak ngayon dito? Kay Kalida, mga kaibigan. Pinaglululoko nyo kami kahit di kami abogado, hindi kami ekonomista, simple lang yan. Di ba? Para hindi maintindihan. Oh. Di ba, mga kaibigan? Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-sitting-sitting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubuisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-sitting-sitting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money,